Welcome back mga buddies sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Ibinabahagi ko sa wikang Filipino ang aking pagkahilig sa mga crime at mystery na aking napapanood. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas updated kayo sa mga panibago kong videos. Ngayong araw, silipin natin ang isang malalim na misteryo, isang kasong puno ng lungkot at pagkabigla na nagpaiyak sa maraming mamamayang Koreano. Sa gitna ng trahedyang ito ay ang isang batang babae, si Leon Hee. Inilarawan ng marami na ang kasong ito ay parang pagsubok na hulihin ang usok gamit lamang ang hubad na kamay. Kaya, ano nga ba talaga ang nangyari? Ito ang isa sa mga huling litratong kuha kay Leon Hee, isang nagniningning na 29 na taong gulang na babae. Minahal ang kanyang mga kaibigan at puno ng mga pangarap. Ipinanganak at lumaki siya sa Namgyo, South Korea. Nag-aral siya sa isa sa mga pinakakilalang unibersidad sa Seoul, ang Ewha Women's University, kung saan kumuha siya ng double major sa Fine Arts at Statistics. Subalit pagkatapos ng graduation, napagtanto ni Yoonhee na wala sa mga kursong iyon ang tunay na nagbibigay saysay sa kanya. Bukod sa kanyang mga pamilya, ang pinakaminahal niya ay buhay ng mga hayop. Mayroon siyang 2 alagang aso na itinuri niyang parang sariling anak. Ginugugol niya ang karamihan sa kanyang libreng oras sa panonood ng mga nature documentary, pagbisita sa mga zoo, farm, at wildlife conservation centers. Lalong lumalim ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Kaya sa edad na 25, isang panahong sinasabi ng marami na huli na para magsimula muli, nangahas si Yoonhee na sundan ang kanyang panibagong pangarap, ang maging isang veterinaryo. Mariing tinutulan ito ng kanyang pamilya. Para sa kanila, isang kahibangan ang paghabol sa panaginip sa edad na iyon. Sayang ang pera, panahon at pagkakataon. Sa halip, sinabi nilang panahon na para mag-asawa at manirahan ng tahimik. Ngunit si Yoonhee ay isang modernong babae, malaya, matalino at matatag. Hindi niya pinansin ang mga pagtutol. Nag-enroll siya sa College of Veterinary Medicine sa Jeonbuk National University. 3 taon ang lumipas, taong 2006, isang semestre na lamang ang kulang at makakamit na niya ang kanyang degree. Abala siya sa paghahanda para sa kanyang final exams. Upang tustusan ang kanyang pag-aaral at pamumuhay, nagturo siya ng part-time sa mga estudyante, kabilang na ang ilang anak ng mga propesor ng universidad. Hindi lang siya huwarang estudyante, siya rin ay mabait, masikap at mapagkakatiwalaan. Walang sino man ang makakapagsabi na ilang araw na lang ay bigla na lang magwawakas ang kanyang pangakong buhay. Ika-2 araw ng Hunyo, isang karaniwang araw, ngunit dito nagsimula ang sunod-sunod na nakakakilabot na pangyayari. Nang hapon na iyon, matapos ang isang tutoring session para sa anak ng isang propesor, pauwi na si Yoonhee sa pamilyar na daan nang biglang sumulpot ang 2 lalaki sa motorsiklo at hinablot ang kanyang handbag. Nandoon ang kanyang wallet, ID cards, at higit sa lahat, ang kanyang cellphone. 2 saksi ang nakakita sa insidente. Agad nilang sinundan ang mga sospek gamit ang kanilang sasakyan. Ilang blogger rin ang kanilang natuntun, ngunit lumiko ang mga ito sa makitid na eskinita at nawala ng walang bakas. Kinagabihan, bumalik si Yoonhee sa universidad. Kita sa mukha ang pagkataranta. Sinabi niya sa mga kaibigan na hindi muna siya makokontak sa telepono. May panginginig ang kanyang mga tinig habang binibigkas ang, "Gusto ko na lang umiyak kapag iniisip ko yung mga hayop na yon. Nakakatakot naman ang mundong ito." Ngunit hindi niya alam, ang tunay na nakakatakot ay paparating pa lamang. Ika-5 ng Hunyo, final practicum ng semestre. Kailangan ng mga veterinary students na magsagawa ng live animal surgery bilang bahagi ng kanilang skills assessment. Matapos ang procedure, nagsama-sama ang mga estudyante at faculty para sa isang celebratory dinner malapit sa campus. Sa simula, nag-aatubili si Yoonhee. Ramdam niyang hindi siya naging maayos sa surgery at napansing umiiyak sa loob ng banyo ng laboratorio. Pero sa tulong ng paghihikayat ng mga kaibigan, napapayag din siyang sumama sa salo-salo. Nagsimula ang kasiyahan sa isang karaoke bar ba ng alas 10 ng gabi. Ayon sa mga kaklase, unti-unti siyang lumuwag, ngumiti at tila nag-e-enjoy. Di naglaon, lumipat ang buong grupo na may mahigit 40 katao sa isang bar na malapit lang. Kumain sila,
Uminom, nagkwentuhan at nagbalik-tanaw sa mga alaala ng kolehiyo. Parang karaniwang gabi lamang ito. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, lumabas si Yunhee mula sa banyo ng bar, namumutla at nanginginig. Wala siyang imik. Tahimik lang siyang lumabas nang hindi nagpapaalam. Isang 27 taong gulang na lalaking estudyante na itatago natin sa pangalang Kim ang nakapansin. Matalik silang magkaibigan, matagal nang magkakilala bago pa pumasok sa universidad. Dahil sa pag-aalala, agad siyang sumunod kay Yunhee. Sinabi ni Yunhee sa kanya, may sumunod sa akin sa loob ng CR. Ngunit hindi niya na ito ipinaliwanag. Mag-isa lang si Yunhee na nakatira sa isang maliit na apartment sa Gyeonggi Province, halos 1 milyang layo mula sa bar. Nag-alok si Kim na samahan siya pa uwi gaya ng dati. Naglakad sila hanggang sa makarating sila sa isang madilim na iskinita malapit sa kanyang apartment. Tumigil si Yunhee at nagsabing, dito na ako. Senyales ito na hindi niya kailangang samahan pa siya hanggang sa pinto. Nagpaalam na sila. Lumakad palayo si Kim ngunit hindi mapakali. Lumingon siya pabalik. Nang makita niyang bumukas ang ilaw sa apartment ni Yunhee, saka lamang siya nakahinga ng maluwag at naglakad pa uwi. Ika-6 ng Hunyo ay Memorial Day sa South Korea. Isa itong pambansang holiday. Walang masyadong nakapansin na hindi nagparamdam si Yunhee. Akala ng lahat, nagpapahinga lamang siya pagkatapos ng matinding pagod sa semestre. Ngunit pagsapit ng ika-7 ng Hunyo, nang hindi siya dumating sa klase, nagsimulang magtanong ang mga kaibigan. Para sa isang masinop at palaging maagang estudyante tulad ni Yunhee, ang hindi inaasahang pagliban ay nakakabahala. Pagkatapos ng klase, nagpa siya ang kaibigan niyang si Minji na puntahan siya sa apartment. Kumutok siya ng paulit-ulit ngunit walang sumagot. Walang ingay mula sa loob. Hindi rin nila makontak si Yunhee dahil wala pa siyang telepono mula nung manakawan. Iniisip ni Minji, baka pagod lang siya at nagpapahinga, kaya umalis din siya agad. Ngunit nang dumating ang ika-8 ng Hunyo at hindi pa rin nagpapakita si Yunhee sa klase o sa mga event na sinabi niyang dadaluhan, ang pagkabahala ay naging takot. Bumalik sina Minji, Kim at 2 pang kaibigan sa apartment ni Yunhee. Sa pagkakataong ito, may narinig silang tahol ng aso mula sa loob. May 2 alagang aso si Yunhee, mga itinuturing niyang anak. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng password ng digital lock ng kanyang pintuan. Tinawagan ni Minji ang nakakatandang kapatid ni Yunhee. Umaasang makakatulong ito. Ngunit wala rin siyang balita. Hindi raw niya nakakausap si Yunhee ng ilang araw na at hindi rin niya alam ang code ng pinto. Wala nang ibang magawa kaya tumawag na ang grupo sa pulis. Sa tulong ng may-ari ng apartment at pahintulot ng pamilya, binuksan ng mga pulis ang unit ni Lee Yunhee. Pagbukas pa lang ng pinto, agad silang sinalubong ng matinding baho. Isang nakakabahalang halo ng amoy ng ihi, dumi ng aso, at ang hindi malilimutang amoy ng nabubulok. Nakahandusay sa sahig ang 2 aso ni Yunhee, sobrang hina na dahil sa gutom at uhaw. Magulo ang maliit na apartment, nangat-ngat na ang mga papel, nakakalat ang mga damit, at bawat sulok ay tila may bakas ng kalungkutan at kapabayaan. Isang bagay ang kapansin-pansin. Ang pinatuyong mga bulaklak na dating nakasabit ng mataas sa pader, lampas sa maaabot ng mga aso, ay ngayon ay nasa sahig na. Nandoon din ang backpack ni Yunhee, ang parehong bag na dala niya noong gabing pumunta siya sa party. Mahalagang detalye ito, patunay na nakuwi nga siya. Sa loob ng bag, may natagpuang 2 hiringgilya at isang maliit na bote ng pampatulog para sa hayop, mga gamit mula sa veterinary lab ng universidad. Bagamat magulo ang apartment, wala namang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang bakas ng dugo, walang nawawala, walang anumang pahiwatig ng pagkikipaglaban. Kaya ang unang pagtatasa ng mga pulis ay ganito, baka umalis lang si Yunhee para magpahinga. Isang teoryang labis na ikinagulat ng lahat. Ang sino mang tunay na nakakakilala kay Yunhee ay alam na hindi niya kayang pabayaan ang kanyang mga alaga. Hindi siya basta-bastang mawawala ng walang pasabi, lalo na sa malalapit niyang kaibigan tulad ni Minji at Kim. Walang text, walang sulat, walang kahit anong sinyales na aalis siya. Matapos umalis ang mga pulis, nagpasya sina Kim at Minji na manatili sa apartment upang hintayin ang mga magulang ni Yunhee. Dumating din kalaunan ang kanyang nakakatandang kapatid. Habang nililibot ang apartment, napansin nito ang isang upos ng sigarilyo sa gilid ng balkonahe. Akala niya ay kay Yunhee iyon.
Ayaw niyang malaman ng kanilang mga magulang na baka naninigarilyo si Yunhee kaya agad niya itong itinapon. Hanggang ngayon, walang makakapagsabi kung kay Yunhee nga ba iyon. Ngunit kung hindi at sa ibang tao iyon, maaaring iyon na sana ang susi. Ang DNA natutukoy kung sino ang kasama niya na gabing iyon. Ngunit nawala na ang ebidensyang iyon. Tuluyan ng itinapon. At gaya ng isang taong may mabuting hangarin ngunit kulang sa kalaman, sinimulan nilang linisin ang apartment. Walang tagubilin ang mga pulis na huwag galawin ang lugar. Kaya sina Kim, Minji, at ang kapatid ni Yunhee, sa kagustuhang ayusin ang paligid para sa pagdating ng mga magulang ay nagsimulang magligpit. Lahat sila ay nagsisi sa huli. Ngunit sa sandaling iyon, ang iniisip lang nila ay, ayaw naming makita ng mga magulang niya ang ganitong kalat. Hindi nila naisip ang ebidensya. Hindi nila naisip na maaaring isang crime scene ang kanilang nililinis. Pagdating ng mga magulang ni Yunhee, agad may napansin ang kanyang ama, si Lee Dong-se. Nawawala ang martilyo, isang gamit na laging nakalantad at siyang ibinigay niya sa kanyang anak para sa mga simpleng ayos sa bahay. Hindi ito basta-basta nawawala, ngunit ngayon ay wala na ito sa dating pwesto. May isa pang nawawala, ang maliit na coffee table ni Yunhee. Paborito niya ito. Doon siya kumakain, nag-aaral, at minsan ay ginagamit bilang side table. Isang lalaking kaibigan na tinukoy bilang S ang huling bumisita sa apartment noong umaga ng ika-5 ng Hunyo. Siya ang tumulong magayos ng isang maluwag na paa ng mesa. Sinabi niya na hindi intensyon ni Yunhee na itapon ang mesang iyon. Ngunit ngayon, nawawala na ito. Habang nag-iikot sa paligid ng apartment complex, may nadiskubre si Mr. Lee, ang ibabaw ng lamesang iyon. Nakalagay ito sa pagitan ng dalawang basurahan kasama ng iba pang sirang kasangkapan. Wala na ang apat na paa nito. Tila inalis gamit ang screwdriver. Maaaring may pumulot ng mga paa para ibenta bilang kalakal. Ngunit ang tanong, bakit naiwan ang mismong ibabaw ng lamesa? Isang palaisipan hanggang ngayon. Nagsimula ng maghinala si Mr. Lee. Isa sa kanyang naisip, maaaring nasira ang mesa sa gitna ng pagkikipagbuno. Ngunit may mas malamig at mas nakakakilabot na posibilidad na baka ang mesa ay may taglay na ebidensya gaya ng dugo, fingerprint o DNA ng salarin, kaya ito itinapon. Naisip rin niya na maaaring ang martilyo na dati niyang ibinigay sa anak ay ginamit bilang sandata sa pagpatay at pagkatapos ng krimen, dinala ito ng salarin upang itago ang ebidensya. Ngunit sa puntong iyon, pawang mga hinala pa lamang ang lahat. Ang lugar ng krimen ay kontaminado na. Ang mga mahahalagang ebidensya ay nalinis, naitapon at nailipat sa ibang lugar. Ika-10 ng Hunyo, 4 na araw matapos mawala si Yunhee, saka lamang formal na itinuring ng mga pulis ang kaso bilang seryosong insidente ng pagkawala. Bumuo sila ng special task force na may iisang layunin. Maibalik si Yunhee, anuman ang kapalit. Pagbalik ng mga pulis sa apartment, natuklasan nilang halos wala nang natirang forensic value. Kaya't napilitan silang bumalik sa tradisyonal na pamamaraan. Pagkatok sa bawat pinto, pagkikipag-usap sa bawat residente sa gusali. Umaasa silang may isang nakarinig o nakakita ng kakaiba noong gabing iyon. Ngunit katahimikan lang ang kanilang nasalubong. Wala ni isa sa mga kapitbahay ang nakapansin ng kahina-hinala. Mas nakakabahala pa, may ilan na tumangging magsalita. Isinara ang kanilang pinto, nanahimik o nagsabing wala silang alam. Isang babae lang ang lumantad. Isinalaysay niya na ilang araw bago mawala si Yunhee, sinundan siya ng isang lalaking estranghero sa tapat mismo ng kanyang apartment. Mukha itong bata, tahimik at may presensyang nakakatakot. Sa sobrang takot niya na baka biglang sumugod ito sa loob kapag binuksan niya ang pinto, humarap siya at sumigaw. Hindi niya ito nakilala, ngunit pinaniniwalaan niyang maaaring si Yunhee ang naging sunod na target. Sa South Korea, hindi bihira ang mga kaso ng stalking, lalo na sa mga apartment complex na may maninipis na pader at mahinang seguridad. May mga kaso pang may biglang sumasalakay sa gabi dahil hindi lang nailak ang pinto sa oras. Bagamat posible ang stalking theory, ipinapakita ng mga estadika na kadalasan kakilala ng mga biktima ang may kinalaman sa pagkawala. Kaya't muling binalikan ng investigasyon ang listahan ng 40 katao na dumalo sa party noong ika-5 ng Hunyo. Isa-isa silang inimbestigahan. Umaasa ang mga otoridad na may makakapagsabi kung may napansin ba silang kakaiba matapos umalis ni Yunhee sa bar. Isang tao lang ang may makabuluhang salaysay.
si Kim. Ayon sa kanya, siya ang huling nakakita kay Yoonhee noong gabing iyon. Inihatid niya ito hanggang sa madilim na iskinita malapit sa apartment at nakita pa niyang bumukas ang ilaw sa loob ng bahay bago siya tuluyang umalis. Isinailalim sa polygraph test si Kim at ang 21 iba pa. Lahat sila ay pumasa at walang lumabas na problema. Sa gitna ng mga patay na lead at nawawalang ebidensya, napagpasyahan ng mga investigador na tingnan ang personal na computer ni Yoonhee. Doon sila nakatuklas ng nakakakilabot na impormasyon. Batay sa recovered data, eksaktong 2:59 ng madaling araw noong ika-6 ng Hunyo, ilang minuto lamang matapos siyang ihatid ni Kim sa tapat ng kanyang apartment, binuksan ang kanyang computer. Nag-access ito ng Naver, ang pinakasikat na search engine sa Korea at tinype ang mga salitang sexual harassment, contact police, at 1112, ang emergency hotline ng bansa. 3 minuto lamang ang itinagal ng session at natapos din ng 3:02 ng madaling araw. Bandang 4:21 ng umaga, mano-manong pinatay ang computer. Isa itong kakaibang kilos dahil ayon sa nakaraang activity logs, karaniwan ay naka-sleep mode lamang ang computer ni Yoonhee. Base sa oras at laman ng mga search, pinaniniwalaan ng mga investigador na si Yoonhee mismo ang nag-type ng mga iyon halos agad matapos makapasok sa kanyang apartment. Wala siyang cellphone, kaya posibleng sinubukan niyang i-report ang krimen online. Ngunit 3 minuto lang ang lumipas ay natigil agad ito. Ika-8 ng Hunyo, sa pagitan ng 2:15 p.m. at 5:21 p.m., may muling nagbukas ng kanyang computer. Ngunit hindi upang humingi ng tulong, kundi upang burahin ang mga ebidensya. Gamit ang specialized program na tinatawag na IE History View, binura ng taong ito ang lahat ng chat history sa isang messaging app na tinatawag na Nate-On na kagaya ng Skype. Lahat ng mensaheng ipinadala o natanggap mula 10:48 p.m. ng ika-4 ng Hunyo hanggang 3:04 p.m. ng ika-8 ng Hunyo ay tuluyang nabura at hindi na ito mare-recover. Hindi ito pangkaraniwan na browser cleaner. Sa katunayan, kakaunti lang ang nakakakilala sa programang iyon. Napagpasyahan ng mga eksperto na ang taong gumawa nito ay may advanced na kaalaman sa computer o sadyang nagsikap na itago ang katotohanan. Ang pinakamahalagang tanong, sino ang nasa harap ng computer ni Lee Yoonhee ng hapong iyon ng ika-8 ng Hunyo? Ang nakakagulat na sagot, 2 tao lamang ang nasa loob ng apartment. Sina Kim at Minji, ang parehong mga kaibigan na tumulong maglinis ng apartment. Nang tanungin tungkol sa paggamit ng computer, pareho silang nagbigay ng malalabong sagot. Hindi ko na matandaan. Pagkatapos noon, noong ika-10 ng Hunyo, may isa pang kakaibang nangyari. May nag-login sa music account ni Yoonhee, nagbukas ng kanyang email at tiningnan ang kanyang mga personal na mensahe. Sinundan ng mga pulis ang IP address at natukoy nila na nanggaling ito sa isang motel sa Seoul. Agad nilang nirepaso ang lahat ng security footage, ngunit wala silang nakita. Walang kahina-hinalang tao at higit sa lahat, walang bakas ni Yoonhee. Wala ng pisikal na ebidensya. Nalinis na ang crime scene, binura na rin ang mga digital na mga datos, kaya't napilitang isaalang-alang ng mga pulis ang isang nakakakilabot na posibilidad. Maaaring si Yoonhee ay tuluyang wala na, ngunit hindi inilibing, hindi itinago, kundi sinunog. Para maunawaan ang teoryang ito, mahalagang malaman natin kung paano pinangangasiwa ng veterinary program ng Jeonbuk National University kung saan nag-aaral si Yoonhee ang mga specimen na ginagamit sa kanilang mga practical na gawain. Araw-araw, ginagamit ang mga bangkay ng hayop sa mga dissection lab. At matapos ang klase, ang mga ito inilalagay sa medical waste bags, silyado ng mahigpit, at kinokolekta ng isang kumpanyang may kontrata sa universidad. Ang mga bangkay ay dinadala sa isang bioincineration facility para sunugin. Ayon sa patakaran ng universidad, hindi pinapayagan na buksan ng mga taga-kolekta ang mga bag. Sa totoo lang, wala rin namang nais na gawin iyon sa kanila. Sa isang karaniwang araw ng trabaho, humigit kumulang 39.92 kilos ang hayop na karaniwang sinusunog. Pero noong ika-8 ng Hunyo, 2 araw matapos mawala si Yoonhee, biglang tumaas ang bilang. Umabot sa humigit kumulang 110.22 kilos ang sinunog, halos 3 beses ng normal na dami. Agad na lumitaw ang nakakakilabot na tanong. Saan nanggaling ang dagdag na 70.31 kilos? Kinumpirma ng universidad na walang malaking bangkay ng hayop gaya ng baka, baboy, o tupa na isinama sa araw na iyon. Mga maliliit na hayop lang ang dapat na nasunog. Kaya't saan nga ba galing ang biglaang pagtaas ng timbang?
Tinatayang nasa humigit kumulang 45.36 kilo ang timbang ni Yoonhee. At kung may taong gustong itago ang kanyang katawan sa parang hindi kapansin-pansin, ang window incineration noong araw na iyon ang perpektong pagkakataon. Walang sumilip sa loob ng mga bag. Walang nagkumpirma ng nilalaman. At kapag na-cremate na, lahat ay nawawala. Dugo, DNA, bakas ng trauma, lahat mabubura. Mas malala pa, ang mga abo ay tinapon pagkatapos ayon sa patakaran. Wala nang natira para masuri ng pulisya. Kung totoo ang teoryang ito, may iisang kakilakilabot na posibilidad. Pinatay si Yoonhee, inilagay sa medical waste bag na parang isang hayop at sinunog kasama ng mga specimen sa laboratorio. At kung ganoon nga ang nangyari, ang gumawa nito ay hindi basta-bastang estudyante, kundi isang taong may access sa biological storage at incineration facility ng unibersidad. May otoridad, clearance, at kakayahang manipulahin ang proseso ng pagtatapon ng hindi nahahalata. Ang unang pinagdududahan, isa sa mga professor ni Yoonhee, si Professor Moon. Hindi lang siya guro. Siya rin ang nag-request kay Yoonhee na turuan ang kanyang dalawang anak, ang parehong tutoring session na tinapos ni Yoonhee noong araw na nanakaw ang kanyang bag. Ayon sa ilang estudyante, ilang beses nang umasta ng hindi angkop si Professor Moon kay Yoonhee. Minsan, may mga malisyosong biro. Minsan naman, pilit na paglapit sa pisikal na paraan na nagdudulot ng pagkailang. Noong gabi ng ikalima ng Hunyo, sa party na iyon, sinubukan umanong umupo ni Professor Moon sa tabi ni Yoonhee. Ngunit hayagang tumanggi si Yoonhee kaya't lumipat siya ng upuan upang makaiwas. Ayon sa kanyang mga kaibigan, narinig nila siyang nagsabing nakakadiri siya. Mas lalong naging kahinahinala ang kanyang kilos nang hindi tumugma ang timeline niya sa ibang mga saksi. Una niyang sinabi na umalis siya sa party bandang 2:00 ng madaling araw. Pero ayon sa ibang dumalo, malinaw na nandoon pa siya kahit pagkatapos umalis ni Yoonhee sa bar. Sa mga online forums sa South Korea, matagal nang palaisipan ang tanong. Si Moon nga ba ang sumunod kay Yoonhee sa restroom ng bar? At matapos iyon ay sinundan siya pa uwi dahil sa takot na baka ireklamo siya at masira ang kanyang karera, reputasyon o pamilya? Pinatahimik ba niya si Yoonhee? Dahil sa kanyang trabaho at koneksyon, malaya si Moon na makapasok sa imbakan ng hayop sa universidad. Isang lugar na kung totoo ang teorya ng pagsunog ay maaaring burahin ang anumang ebidensya ng bangkay. Ang mas nakakakilabot pa, paano kung si Yoonhee ay hindi pinatay sa kanyang apartment kundi sa pilitang ibinalik sa madilim na laboratorio para doon patayin. At baka doon, sa gitna ng mga hayop na dissected, siya ay pinaslang at isinama sa mga labi ng hayop sa mahinhing init ng pugon at tuluyang naglaho. Hindi rin dapat natin kalimutan ang pahayag ng isang kapitbahay. Isang binatang lalaking may mga malamig na mata, parang predator ang kilos ang sumunod sa kanya hanggang sa mismong pinto ng kanyang apartment ilang araw bago mawala si Yoonhee. Nang harapin siya ng babae, tumakbo ito. Ngunit paano kung pagkatapos ng pagkabigo, iba ang kanyang naging puntirya? Si Yoonhee nga kaya iyon? At nariyan rin ang insidente ng pagnanakaw ng bag. Isang araw lang bago siya tuluyang nawala. Marami ang naniniwala ngayon na hindi pera o gamit ang pakay. Maaaring isang planadong kalkuladong kilos ito upang makuha ang kanyang personal na impormasyon. Maaaring ang kanyang address, susi o di naman kaya ang kanyang ID. Sa South Korea, hindi na bago ang ganitong mga modus. May mga kasong may mga predator na sinusundan ang mga babae, kinukuha ang kanilang data, at pilihit na binapasok ang kanilang mga bahay, lalo na kapag ang biktima ay nag-iisa. Kung matagal nang binabantayan si Yoonhee ng magnanakaw na ito, maaaring planado na ang lahat. Inaantay lang ang tamang oras. Isang gabing uuwi siya ng mag-isa, walang cellphone, at walang ibang tao sa paligid. Isang perpektong pagkakataon para sa mandaragit sa dilim. Ang ikatlong teorya, ang matalik na kaibigan na si Kim. Maaaring ito ang pinaka-kontrobersyal at sa ilang mata, ang pinakamalapit na suspetsa. Si Kim, na minsan ay inilarawan bilang loyal gaya ng tuta, ang huling taong nakakita kay Yoonhee ng buhay. Ipinagpilitan niyang inihatid niya ito hanggang sa iskinita malapit sa kanyang apartment at nakita pa raw niya na bumukas ang ilaw sa loob bago siya umalis. Ngunit si Kim din ang nasa apartment noong mismong mga oras kung kailan binura ang mahahalagang datos sa computer ni Yoonhee. Ang pinaka-crucial sa lahat, nagsinungaling siya. Madalas siyang bumisita sa apartment ni Yoonhee. Siya mismo ang nagpapakain sa mga aso kapag wala si Yoonhee, tumutulong sa pag-aaral, alam na alam niya ang passcode ng pinto. Pero noong search and operation noong ika-8 ng Hunyo, nagpanggap siyang hindi niya ito alam.
Dahil dito, napilitan ng mga pulis na sirain ang pinto. Bakit siya nagsinungaling? Sabi ng iba, baka gusto niya lang itago kung gaano sila kalapit ni Yoonhee upang maiwasan ang chismis. Ngunit para sa iba, isa itong sinadyang taktika upang itago ang mas malalim na motibo, upang pagtakpan ang paggalaw o pagbura ng mga ebidensya. Hindi rin dapat natin kalimutan si Minji, ang kaibigang tumulong kay Kim sa paglilinis ng apartment. Naroon din siya sa mismong oras kung kailan nabura ang mga mahahalagang datos sa computer ni Yoonhee. Nang tanungin sila kung may naaalala sila tungkol dito, pareho lang ang sagot nilang dalawa. Hindi ko natatandaan. Sa emosyonal na aspeto, hindi na sekreto ang nararamdaman ni Kim para kay Lee Yoon-hee. Ayon sa kanya, naghalikan daw sila ng 4 na beses bagamat hindi sila kailanman naging opisyal na magkasintahan. Biro pa ni Yoon-hee, tinatawag niya si Kim na kanyang ikatlong aso. Loyal, mabait, ngunit hanggang kaibigan lang. Ngunit ayon sa iba, ang damdamin ni Kim ay hindi basta pagkakaibigan, kundi isang obsesyon. May mga chismis na nangolekta siya ng buhok ni Yoonhee, nagtago ng journal kung saan itinatala niya ang bawat kilos ng dalaga at lumipat pa ng eskwelahan para lang mapalapit sa kanya. Kung sakaling si Yoonhee ay nagsimulang mapalapit sa ibang lalaki, gaya ng kaibigan niyang si S na napapabalitang may espesyal na koneksyon sa kanya, maaaring ito ang nakita ni Kim bilang banta. Si S rin ang lalaking huling bumisita sa apartment ni Yoonhee. Siya ang nag-ayos ng kanyang paboritong lamesa ilang oras lang bago siya tuluyang mawala. Kaya't para sa ilan, ang pagkawala at pagtatapon ng mesa ay may simbolikong kahulugan. Isang masamang paraan para burahin ang bakas ng lalaking lumapit kay Yoonhee. Isang patagong pagpapakita ng possessiveness. Oo, mukhang pinagkakatiwalaan ni Yoonhee si Kim. Isinama pa nga niya ito bilang isang emergency contact. Ngunit para sa isang taong lubhang nahuhumaling, ang tiwala ay maaaring mabilis na maging kontrol. May nararamdaman ba si Yoonhee para kay Kim? Posible. Ngunit hindi sapat upang ibigay ang kanyang puso. At marahil, ang kawalan ng katiyakan na iyon ang naging mitsa ng trahedya. Ito ang masakit na katotohanan. Kapag ang isang taong labis ang pagmamahal ay naramdaman na hindi niya makukuha ang taong mahal niya, minsan, pinipili niyang sirain ito. Hindi dahil sa galit, kundi sa paniniwalang kung hindi ako, walang dapat ibang makakuha sa kanya. Ang kasong ito, na puno ng kakaibang simbolo, nakakapanlumong katahimikan at nawawalang ebidensya ay halimbawa ng isang uri ng krimen. Pagpatay na dulot ng pag-ibig na hindi nasuklian. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi kailanman nalimutan si Yoonhee. Noong 2017, higit isang dekada na matapos siyang mawala, patuloy pa rin ang ama niyang si Mr. Lee Dong-se sa paghahanap ng katarungan. Nagdao siya ng protesta sa labas ng veterinary clinic na pinapatakbo ngayon ni Kim. May dalang mga placard na hayagang nagsasabing, "Pinatay ng lalaking ito ang anak ko." Bilang tugon, isinampa ni Kim ang kaso laban kay Mr. Lee para sa paninirang puri. Nanalo si Kim sa kaso, kaya't pinagbawalan si Mr. Lee na lumapit sa klinika. Isang ama na naghahanap lamang ng hustisya, ngayon naalisan pa ng kalayaan. Sa panahong iyon, may asawa at anak na si Kim at maayos ang kanyang karera. Iginiit niyang siya ang biktima ng paninira. Sa lahat ng interogasyon, hindi siya kailanman nag-indik. Wala ring pisikal na ebidensya ang nag-uugnay sa kanya. Ang dating lead investigator na naunang tumutok sa hinala kay Kim, inamin sa huli ang kanyang pagsisisi. Aniya, mas dapat raw sana niyang tinutukan si Professor Moon. Ngunit sa kabila ng lahat, wala ni isa ang naaresto. Walang paglilitis, walang opisyal na akusasyon. Noong 2007, isang kakaibang tawag ang natanggap ng nakakatandang kapatid ni Yoonhee. Galing ito sa isang public payphone sa Gwangju. Isang lalaking boses ang nagsabi, wala siyang perang pangtawag, kaya pinapasabi ni Yoonhee na miss ka raw niya ng sobra. Sinundan agad ng mga otoridad ang tawag at natuklasan na ang tumawag ay isang 27 anyos na lalaki na may malubhang brain damage na hindi maaaring sangkot sa anumang krimen. Itinurin din itong walang saysay na lead tulad ng marami pang iba. Noong taong ding iyon, may isang psychic na lumapit sa pulisya. Ayon sa kanya, nakipag-ugnayan daw sa kanya ang espiritu ni Yoonhee at sinabing ang katawan niya ay tinago sa isang wastewater treatment facility. Agad namang nagsagawa ng search ang mga pulis, ngunit wala silang nakita. Halos 20 taon na ang lumipas at si Yoonhee ay nananatiling nawawala. Nakalista pa rin siya bilang missing person, ngunit halos lahat na ay tahimik nang tinanggap ang isang katotohanan. Malamang,
hindi na siya buhay. Ang tanong, nasaan ang kanyang katawan at sino ang kumuha ng kanyang buhay? Sa walang tigil na paghahanap, ibinenta ng kanyang pamilya ang halos lahat ng kanilang ari-arian. Nag-alok ng gantimpalang 100 million won, halos 4 million pesos sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon. Hanggang ngayon, wala pa ring lumalantad. Si Mr. Lee Dong-se, ngayon 88 taong gulang sa isang panayam kamakailan ay lumuha at nagsabing, "Hindi ko na alam kung gaano pa katagal ang kaya ng matandang katawan na ito. Pero bago ako mamatay, gusto ko lang malaman ng isang bagay. Buhay pa ba ang anak ko o hindi na?" Ang kaso ni Lee Yun-hee ay walang wakas. Parang isang puzzle na walang buong larawan. Puro sirang pirasong, salungat na testimonya, at 3 pangalang patuloy na umuugong sa loob ng 2 dekada. Isang propesor na may kasaysayan ng harassment at access sa cremation facilities. Isang stalker na may malamig na tingin na maaaring nagbago ng target sa gitna ng dilim. At panghuli, isang matalik na kaibigan. Ang huling nakakita sa kanya, ang kasama sa pagbura ng ebidensya, at ang tumulong na maglinis ng tagpo. O baka naman ang pinaka nakakagulat na twist ay ito. Si Lee Yun-hee mismo ang mastermind ng sarili niyang pagkawala. Ano ang palagay mo sa kasong ito? Sino ang tunay na may sala? Isa ba sa 3 ito? O may iba pa ba sa likod ng lahat? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba.